Wala na yung 10 million, ano? Sayang. Nahuli na yung nagtatagong si Kibuloy. No? So wala na yung 10 million. Pero sabi nung isang tagasunod niya, ay nangyari daw to tulad nung nangyari kung paanong si Jesus ay inoresto more than 2,000 years ago. At itong statement na to ay pagpapakita kung gaano kababaw ang pagkakakilala ng mga tao sa Panginoong Hesukristo at kung gaano hindi naiintindihan ng marami yung mga nangyayari sa Panginoong Hesukristo. Perhaps this is why, or this is because they are dependent dun lang sa mga napapanood nila. Actually, nung nakita ko yung post na yan, picture siya na kinuha from a movie about Jesus Christ, his suffering on the cross, tapos nilagay yung picture ni Kibuloy doon. Kung susuriin nating mabuti yung mga sinasabi ng Biblia, just with our text today, in Mark 15, 1-20, makikita natin yung napakalaking pagkakaiba on how Christ was treated then, kumpara dun sa nangyari kay Kibuloy. So much so that if we understand kung ano yung mga nangyari sa Panginoong Hesukristo, we won't even dare to compare it to anyone else. Actually, hindi nga lang ito patungkol sa mga pagpapahirap na naranasan ng Panginoong Hesus. Ito ay patungkol din sa kung sino si Jesus. We need to understand na sa buong kasaysayan, tanging si Jesus lang ang perpekto at hindi nagkasala na hinuli at hinatulang mamatay para ang makasalanan ay mapalaya at mabuhay. At ito yung ebanghelyo na hindi magagawa ninuman dahil ang persona ni Kristo ay hindi magagaya ninuman. Ang tunay na ebanghelyo ay hindi makakamtan sa pamamagitan lang ng simpleng pagpirma ng isang mayabang na tagapanguna. This is not what we've seen from our humble King. Hindi siya nagtago, kundi kusa niyang ibinigay ang kanyang sariling buhay para sa ikatutubos ng maraming mga makasalanan. Simula pa nung nakaraang pangangaral, narinig natin kung paanong si Jesus ay tinanggihan ng lahat para tayo ay tanggapin ng Diyos mula sa halik ni Judas at pagtakas ng mga disipulo na nagsasabing handang mamatay, no? Si Jesus ay inaresto at dinala sa Sanhedrin. Pag sinabing Sanhedrin, ito yung Jewish religious council nila na binubuo ng mga punong pare, mga scribes, mga elders as we have read in verse 1, at maging mga iba pang mga maimpluwensyang tao. And their goal is to kill Jesus. Pero dahil ang Sanhedrin ay walang legal na otoridad para magpataw ng kamatayan, umagang-umaga ay dinala nila si Jesus sa gobernador ng Roma na si Pontius Pilate. Hindi naka-base sa Jerusalem si Pilate. Pero dahil may festival, pumupunta siya doon to witness din the festival. Ganon yung ng mga tagapanguna. At si Pilato ay hindi makumbinsi na patawan ng kamatayan ng Panginoong Hesus dahil lang sa paratang ng blasphemy o paglapastangan sa Diyos. Hindi naman Christian to. Hindi naman to religious leader. Actually, naniniwala pa nga yan sa mga mga mythologies, So what the Sanhedrin did, or yung mga punong pare, they made up accusations that will cause concern for Pilate as the governor. Gumawa sila ng mga paratang para maging concern to ni Pilato. Hindi mo pala concern yung paglapastangan ni Jesus sa Diyos, di gagawa kami ng concern. Nilatag yan at mas malinaw na inilapat sa Luke 23:2. Sabi doon, natagpuan namin ang taong to. Natagpuan namin si Jesus na nililigaw ang aming mga bansa at pinagbabawalan kami na magbuwis kay Caesar. Hindi naman ganun yung nangyari, no? At sinasabi niya mismo na siya ang Kristo. At pag sinabing Kristo, nandun yung understanding na siya ay tagapanguna, siya ay hari, no? At that concerns si Pilate or yung Roman government. Pero nung nagsimulang mag-interrogate si Pilate, mapapansin na sa lahat ng maling paratang, hindi narinig na sumagot ang Panginoong Jesus. Ngunit sa nag-iisa at totoong sinasabi nila sa kanya bilang isang hari, tumugon siya
ng mga salitang ikaw ang nagsabi. And dito namangha si Pilatos sa pananahimik ng Panginoong Jesucristo sa mga pangit na paratang nito. Nung pinaparatangan siya ng pangit, tahimik lang ang Panginoong Jesus at namangha dito si Pilato. Bakit? Dahil sanay si Pilato na kapag yung inaakusahan ay pinaparatangan na pwedeng magdala sa kanya sa kamatayan, ang unang ginagawa kagad niyan, dumipensa o kaya magmakaawa kay Pilato. Dahil si Pilato yung pwede magpataw ng kamatayan, pero namanga siya dahil si Jesus mismo ay makikitaan mo na parang hindi natakot mamatay. Nagulat siya, bakit tahimik lang to at hindi dinedepensahan yung sarili niya? And so Pilate wants to release Christ. He is convinced of Christ's innocence. Actually, sa text natin, makikita ninyo na tatlong beses dinipensahan ni Pilato ang Panginoong Hesukristo. Sa verse 9, sa verse 12, and verse 14. At nagpo-progression na parang lalong pataas ng pataas yung pagsigaw ng mga tao. Hindi, pako siya sa krus. Ang gusto namin si Barabas. No? At hinatulan ni Pilato si Jesus na mamatay sa krus para bigyang kasiyahan ang mga tao. Take note, kasiyahan ng tao na patayin si Jesus. Knowing na ang ginagawa niya ay nagpagaling, nangaral, gumawa ng mabuti, everything. No? Na napakaganda. Pero ang naging kasiyahan ng mga tao ay patayin ang Panginoong Jesucristo. Kaya't pinahagupit siya. Yung word na pinahagupit dito, kapag in-examine mo pa siya, ay hindi simpleng paghagupit. Actually, kapag merong napatawan ng kamatayan o mamatay sa pamamagitan ng cross, yung iba hindi na umaabot sa cross dahil lang sa paghagupit. Yung paghagupit na yan ay merong mga sharp na parang bones na nakadikit doon. Pag hinampas mo, siguradong may kasamang laman kapag hinatak mo pabalik. At yung iba, sabi pa nga sa ilang nabasa ko, in the history daw, yung iba doon ay may lumalabas na laman loob o nakikita yung mga buto and they die on that spot. No? Biro mo ilang tao yung humahampas sa'yo. At pinahagupit siya, nilatigo siya at nilibak ng isang buong batalyon. Pag sinabing batalyon ng Roma, around 480 soldiers yan kapag kompleto sila. So hindi to simpleng dinumog lang siya. Napakadaming kumuyog at dumumog sa kanya ng mga sundalo. At hindi isang sundalo lang pinag-uusapan natin, handang pumatay. Hindi yan basta-basta simpleng tao lang. Ang sundalo ay kayang lumaban ng patayan at kinakatakutan. Tapos 480 pa yung nakita natin. At yun nga, dinamitan ng Panginoong Yesus ng kulay ube, parang just to signify yung pagiging hari niya. Kasi royal robe, pag ganyan kulay, royal color yung ganong kulay, no? At nilagyan siya ng koronang tinik. Nilagyan ng koronang tinik, hinampas sa ulo ng tungkod at dinuraan at patuloy na nilibak ang pagiging hari ng Panginoong Jesus. Kung iisipin natin, hindi makatao at walang tanda ng anumang awa o malasakit yung pinaranas sa Panginoong Jesus. Kahit nga minsan hindi natin kilala, pag nakita natin naaawa tayo. Dito walang awa na pinatikim sa Panginoong Jesus. Ang ating nasaksihan ay ang sukdulang kasamaan ng sangkatauhan. But in the midst of envy, betrayal, and injustice, God was actually working to bring about the salvation of mankind. Pinakita ng Panginoong Jesucristo ang kanyang pagpapasakop sa nagliligtas na plano ng Diyos. And so I want you to see itong mensahe natin ngayong umaga. No, mapagbiyayang ginamit ng Diyos ang pinakamalalim na pagkamakasalanan ng tao upang isakatuparan ang kanyang pantubos na plano. Mapagbiyayang ginamit ng Diyos ang pinakamalalim na pagkamakasalanan ng tao upang isakatuparan ang kanyang pantubos na plano. God graciously used the deepest sinfulness of man to bring forth His redemptive plan. So at mula dito, dalawang bagay yung titignan natin at nandun na mismo sa mensahe. Ang kasamaan ng tao
at ang Diyos sa kanyang pantubos na plano, kapangitan ng kasalanan at kagandahan ng kaligtasan. So una, tignan natin yung kasalanan ng mga tao ng sangkatauhan. Gusto kong pansinin nyo yung lalim ng kasamaan ng mga tao. That what we have read is just a display of how ugly sin is. Now, let us all remember that every human being is a sinner. We are sinning. No? Same goes dun sa mga variety ng characters na makikita natin sa tekstong binasa natin. Of course, except Jesus. No? Tignan natin yung iba't ibang mga karakter na nandito. Yung kasamaan ng Sanhedrin na binubuo ng mga punong pare, ng mga nakatatanda, ng mga matatanda, ng mga iskriba, mga marurunong, at maging nung the rest of the council ng Sanhedrin. Sa verse 1, bakit kinakailangan pa nilang igapos ang Panginoong Hesukristo? Hindi naman kakawala si Jesus dahil kusang sumama ang Panginoong Jesus. Ginapos siya because they want to degrade Jesus, to show that they are in authority, o marahil natatakot sila na baka tumakas ang Panginoong Yesus dahil nauunawaan nila na kung sila yung makaranas ng ganong parehas na paghihirap, they would also want to escape. They are aware of their injustice and abuse dahil ang totoong layunin naman talaga nila hindi lang pahirapan kundi patayin ang Panginoong Jesus. Tandaan din natin at nabanggit din to ni Pastor Joseph nung nakaraang pangangaral, in order to capture Christ and put Him on trial, napakaraming batas na violate ng Sanhedrin. Ang paglilitis o trial should not be done at night. Hindi dapat ginagawa ng gabi, more so during holy festival. Pag may mga religious festival, lalo na yung Passover, walang trial, no? Ano pa, kailangan kapag may pinut ka in trial, kailangan merong dumidepensa sa kanya. Walang dumidepensa sa Panginoong Jesus. Ano pa yung ginawa? They gather false witness. It's against their law. Dapat totoo na patotoo. Kaya nga witness, patotoo. Pero they gather false witness. Tapos, kailangan, kung mabigat yung parusa, kailangan muna nila na magkaroon ng waiting time para sa mas masusing pagsisiyasat kung ano nga ba yung ginawa niya. Pero dito nakita natin, pagkahuli sa kanya nung gabi, agad-agad umagad dinala kay Pontius Pilate para patawan ng kamatayan. That's a violation. And look at their foolishness, no? Makikita mo sa ibang account, ayaw nilang pumasok sa bahay ni Pilato. Kasi nga, hentil si Pilato. Tapos, dahil hentil si Pilato, naglilinis-linisan, anong ginawa nila? Dinala nila si Jesus yung pinapasok nila dun sa lugar kung nasaan si Pilato. Those are also violation. They want the execution to happen that day bago lumubog yung araw ng Friday kasi Sabbath violation na, no? Kita mo yung kahangalan, sumusunod sa batas pero sila mismo bumabali ng batas. Bakit ginagawa ng Sanhedrin to? Sabi ni Sproul, interesting yung sinabi niya, because they wanted the Jesus that won't cause them to envy and not a threat to their authority. Ayaw nila ng Jesus na magdudulot sa kanila ng pagkainggit at hahamon sa kanilang otoridad. Handa nilang patayin maging ang nag-iisang anak ng Diyos kung ito ang magiging hadlang sa mga gusto nilang mangyari. Di ba't maraming ganito? Walang pakialam sa relihiyon o anumang bagay patungkol sa Diyos kung ito din naman yung pipigil sa mga gusto nilang gawin. Many would say and not be bothered, ano kung namatay ang anak ng Diyos, ang mahalaga nagagawa ko ang gusto ko. Do we even care kung walang nagpapahalaga kay Kristo basta nagagawa mo gusto mo? We are no better than the Sanhedrin. There are just times that we don't care in Christ's sacrifice just so we can do what we want. Para lang magawa natin yung gusto natin, wala tayong pakialam sa naging sakripisyo ni Kristo at nagre-reflect ito when we neglect the Lord's table, when we neglect
yung celebration ng victory ng ating Panginoong Hesukristo every Lord's Day, it's a rejection of Christ's sacrifice. It's a neglect of Christ's sacrifice. Truly, we are no better than the Sanhedrin. Actually, sa kasamaan ng mga hipokritong ito, maging si Pilato ay nagmukhang santo. Pag binasa mo siya, parang ang bait pa rin ni Pilato eh. Pero dahil yun sa kasamaan ng mga tao. Pero again, hindi exempted si Pilato. If we will look yung kasamaan niya, makikita natin yun sa pamumuno niya. Bagamat si Pilato ay hindi kasama ng mga punong pari at ng mga tao, ang kanyang aksyon ay nagpapakita din ng malalim na kasamaan. To the point that even his name is mentioned in the Apostles' Creed. Dalawang pangalan lang, Maria at Pilato. Nagdusa sa ilalim ng paglilitis ni Poncio Pilato. No? Ang kanyang kabiguan na gumawa at manindigan sa tama ang dahilan kung bakit nangyari ang malaking kawalang katarungan sa kasaysayan, ang pagpapapako sa krus ng walang salang anak ng Diyos. Bilang gobernador na namumuno at may otoridad, si Pilato ay isinakripisyo ang patas na pagpapasya para lang mapasaya ang mga tao at proteksyonan yung posisyon niya. Ilan sa atin ang tulad ni Pilato na pinipili yung madali kaysa sa tama. Sumunod si Pilato sa kagustuhan ng tao kaysa dun sa katarungan na nagdala sa maling pagkapako ng Panginoong Hesus sa krus, at ilan sa atin ang tumatalikod sa tama dahil lang sinabi ng nakararami. Pinayagan ni Pilato yung mga sundalo na nasa ilalim niya. Actually, may control siya dun pero hinayaan niya na alipustahin at saktan si Jesus ng walang awa at pagmamalasakit. Ilan sa atin, ang mga nasa otoridad, kagaya ni Pilato, na hinahayaan lang yung mga nasa ilalim natin na huwag pahalagaan si Kristo to the point that their neglect of Christ will lead them to killing Christ. Papatayin nila yung Panginoong Hesukristo. Nagsisimula yun sa walang pagpapahalaga, sa hindi pagbibigay ng pagpapahalaga sa Panginoong Jesus. And I hope, again, sa case ni Pilato, I hope we see that we are not better than Pilate. Ngayon, tignan natin yung kasamaan ng mga Hudyo. Doon sa crowd, makikita natin yung wickedness ng tao, turning praising to cursing. Now, mula sa pagpupuri, sa pagsumpa. Nagmistulang bulong yung Hosana sa Mark 11 dahil sa malakas na sigawan ng mga tao sa Mark 15 na ipako si Jesus sa krus. Yung mahinang pagsamba ay naging malakas na pagsumpa. Ang pinabayaang pagsamba ay maaaring naging nakakatakot na paglaban sa Diyos. Maybe it's not for everyone. No? Hindi lahat ng mga umaawit ng Hosana nung sa Mark 11 ay sumisigaw ng ipakaw siya sa krus. That could be true. Pero there is also a possibility na yung merong ilan doon na umaawit ng Hosana, bumaliktad sa Panginoon at nakiisa doon sa mga sumisigaw na ipako siya sa krus. Among the crowds, kung may totoo mang disipulo si Kristo, they were actually silent or their voice is too little na hindi ito naririnig. No, hindi na yun naririnig. Ang iba ay nagtatago na siguro. They are not present para gawin at ipaglaban kung ano yung tama. So nakita nyo yung pagiging present, yung kahalagahan. Pero bakit naging ganon na from Hosana it became crucify him? Ito lang yung ilang mga speculations. Maaaring yung mga tao noon, they were disappointed about Jesus bilang Kristo dahil sa mga ginawa niya starting from Mark 11. Anong ginawa niya noon? Tinaboy niya yung mga nagtitinda sa templo, nawalan ng business yung iba. Instead of giving blessing, he cursed the fig tree. Imbis na pagpapala, pagsumpa yung ginawa. Jesus has sharp teachings against the religious authority rather than fighting the Roman authority. Ang ina-expect pa rin nila na Kristong darating ay political king, na ang main goal ay isubdue yung
Roman authority o ihinto, patigilin yung Roman authority. Hindi gantong klase na Kristo ang Panginoong Jesus, and thus they were disappointed. Maaari ding yung dahilan bakit si Barrabas yung mas gusto nila, dahil si Barrabas mas nag-fit sa inaantay nila na Kristo o Messiah. Barrabas fits their qualification of their awaited Messiah. Someone who will lead them in fighting the Romans. No? Actually, yung pangalan ni Barrabas ay galing sa salitang Bar-Abba. Yung Bar is, di ba, yung Bar Jonah, son of Jonah, Bar Jonah. Ito, Bar-Abba, Abba is father, son of the father. So according to some, he is not just an ordinary criminal, but a messianic figure for many. Si Barrabas, no? Kaya dun sa Book of Matthew, ang binanggit dun, sabi dun, siya si Jesus Barabbas. No? Another speculation is simply that ayaw ng mga Hudyo sa mga Romano, at dahil Romano si Pilato, at si Pilato ay sumaside na palayain si Jesus ng Nazaret, ang gusto ng Hudyo ay kontrahin yung gusto ni Pilato. Hindi, si Barrabas na lang. At again, those are just speculation. But what the text told us in Mark 15:11 ay inudyukan at sinulsulan ng mga punong pari ang taong bayan na ang piliing palayain ay si Barrabas. Ang mga punong pari ay inudyukan yung mga tao na ang palayain ay si Barrabas. I hope we can see that we are no better than the crowd na sa tuwing nagpapadala tayo sa sulsul ng mundo para itanggi at huwag pahalagahan ang Panginoong Hesukristo. Lastly, pansinin natin yung kasamaan natin ay tulad din ng mga nasaksihan natin sa mga sundalo. Pag nanonood kayo ng TV, parang ganun, di ba? Pag may mga kontrabida, minsan gigil na gigil ka, only to find out na ikaw din pala yung kontrabida. Tulad ng mga sundalong ito, tayo din ay mga tulong-tulong na dinadamitan at kinukoronahan ng Panginoong Yesus, sumisigaw ng pagpupuri na mabuhay ang hari, pero kung yung mga paggawa natin ay taliwas sa salita ng Diyos, di ba't ito'y insulto at pangungutya sa pagiging Diyos ng Diyos? We are no better. Bawat kasalanan natin ay paglaban sa Diyos. Bawat kasalanan ay pagsuntok, pagdura at pagsampal sa Diyos. We are even proud to say, maliit lang naman yung kasalanan ko kumpara sa iba. Para kang sundalo na nagsasabing, mas mahina naman yung suntok ko kaysa sa kanya. We have this excuse that we have lesser sin para lang i-comfort yung mga sarili natin, para nang sa ganun hindi natin makita yung pangangailangan natin sa tagapagligtas, so that we can continue rejecting Jesus Christ. Bakit nilalatag natin yung kasamaan ng mga tauhan sa kwento? All because gusto kong makita natin yung itsura ng kasalanan nila ay parehas ng itsura ng kasalanan natin. Hiwalay sa pagkilos ng Diyos, ang tao ay hindi magbabago, kundi bubulusok sa paalala ng palalang kasalanan na ang sukdulan, ang taluktok ay ang tanggihan, ang pinakamabuti at pinakamainam na hari ng kaligtasan. Kaya yung aral na makikita natin dito, the wickedness of man is clearly seen by rejecting Christ and choosing sin. Yung kasamaan ng tao ay malinaw na nakikita sa pagtanggi nila sa mabuting Kristo at patuloy na piliin ang kasalanan, gawin ang gusto nila at huwag magpasailalim sa pagiging Panginoon ni Jesus. The wickedness of man will always find its way to reject Christ. Yung kasamaan ng tao ay hahanap ng paraan para lang matanggihan nila ang Panginoong Hesukristo. Pipiliin nila yung kahit na ano, kahit mga mukhang mabuti as long as it is not Christ. Our wickedness will say that we are okay. Okay naman ako. Actually, I'm better than others. No?
Para nang sa ganon, in the end, we will have a lesser need of Christ, a lower view of Christ until such time that we will no longer see Christ as necessary or relevant to our lives. Kung ikaw ay makasalanan, Christ is always essential. Kung tayo ay makasalanan, Christ is always essential. Hindi lang siya mahalaga sa isang makasalanan na hindi pa nakakasumpong sa pananampalataya. Si Kristo ay nananatiling mahalaga maging sa mga nakasumpong na ng kaligtasan. We continue to sin, and so we should see Christ as essential. Walang ibang paraan para makatakas sa kasalanan kundi sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. No? Many would say, pag tinatanong mo sila, sana nandun ako nung time na yon. Kung ako lang, nasaksihan ko lang yung mga mirakulo at ako mismo ay nakarinig ng mismong pangangaral ng Panginoong Hesukristo, first hand, I would not be part of those crowd who would yell, crucify Him. Ito yung gusto ng kasalanan na isipin natin, that we are better than those people. We should remember that the reason why we no longer reject Christ is because of His grace and not because of our experiences. Daming nakaranas ng himala at mga mabubuting pagtuturo sa Old Testament, sa New Testament, but still many of them rejected Christ. They rejected God. Kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, kahit pa nandun tayo, baka magkakasama pa tayong sumisigaw na ipako siya sa krus. Baka kahit magkaaway tayo at may tampuhan tayo, baka magkampihan tayo para labanan yung nag-iisang anak ng Diyos. Kaya kailangan nating magpakalakas at magtuloy-tuloy sa biyaya ni Kristo. We should be bothered if we don't want to exalt Christ. It should haunt us if following Christ is not our primary concern in this life. Mabagabag tayo kapag sanay na tayo na palaging nananahimik patungkol sa ating pananampalataya. When someone asks for your faith, give them Christ. Yung mga ganitong gawa na pananahimik, hindi pakikiisa, ay mga gawain ng mga nagre-rebelde sa Diyos. Many of us will sing Hosanna while in the church, but we yell, crucify Him sa bahay natin, sa eskwelahan natin, o sa mga trabaho natin. When we got our promotions or high grades sa school, we are excited to tell it to our loved ones. Is Christ not worth more than our promotions and grades? Or sinanay na natin na patayin si Kristo sa mga lugar kung saan tayo pinadala ng Diyos. Tapos ang lakas ng loob natin na sabihin, if I was there, I will not join in shouting of crucify Him. Ngayon pa nga lang, anong sinisigaw mo? Anong sinisigaw mo sa pamilya mo, sa araw-araw? Anong sinisigaw mo sa eskwelahan? Anong sinisigaw mo sa trabaho? Anong sinisigaw mo sa mga lugar kung nasan ka ngayon? Do you reject Christ? Or do you choose sin? Sabi ni Joseph Allen, O miserable man, what a deformed monster has sin made you. God made you little lower than the angels, but sin made you little better than the devils. That's how miserable our condition is because of our sin. Ginagawa tayong halimaw ng ating mga kasalanan, that we are little better than the devils because of our sin. Kaya ang hamon sa atin ay saliksikin natin. Let's examine our cry of Hosanna. Ito ba'y totoong pagpupuri? Is this because of the grace that we receive from God? Eh kung hindi, it will soon be replaced by a loud cursing of crucify Him. Paano natin mapapanatili yung mga sarili natin sa biyaya ng Diyos? Totoo, natapat ang Diyos sa mga ginagawa niya. Pero ang hindi paggawa ayon sa biyaya ay pagpapakita na maling Kristo sa buhay natin. We have responsibility. Kaya wag mong pabayaan ang mga kaparaanan kung saan ka hinuhubog ng Diyos. Ito ang magpapanatili sa iyo upang di mo talikuran ang Panginoong Hesukristo, di ba? Kapag nakita mo, una, isang absent, susunod, 2 absent, sunod 3 absent, sunod
wala na talaga. Nagpabaya ba yung Diyos o nagpabaya tayo? Tapat ang Diyos. Maging sa atin ng mga hindi tapat, there's still hope. Habang ang mundo ay nagsusumigaw na ipako siya sa krus, sumama ka sa mga tao ng Diyos na sumisigaw, Hosanna to the highest. Magsimula ka kay Kristo, magpadisipulo ka kay Kristo, magpatuloy ka kay Kristo. Sabi nung isang secular song, sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Tapos sabi niya, at masisipagan ko pa, kahit maubusan pa ako ng hininga. Now, these people, even this author, is not thinking about Christ. They're thinking of other things in the world. Ang iniisip nila, na pagsisikapan nila yung mga bagay na temporal, pansamantala. What more, yung kagandahan na pang-eternal ng Panginoong Jesucristo. For us, disciple of Christ, we should do more than this. Kahit maubusan pa ako ng hininga, masisipagan ko pa dahil kay Kristo. Do it best for Christ. Do better for Christ. Bakit? Because Christ is God's redemptive plan. Nakita natin na ito yung plano ng Diyos. Pansinin nyo na yung nakaugali ang pagpapalaya sa isang kriminal sa kapistahan ng Pasko ay naging mainam na larawan kung saan pinakita yung ebanghelyong pangkaligtasan para sa atin na mga makasalanan. This is where we see the great exchange kung saan yung guilty has been set free while the innocent and righteous Son of God has been condemned, insulted, and rejected. Kung sa nakaraang pangangaral, ininsulto yung pagiging propeta ng Panginoong Yesus dun sa Mark 14:65, sabi dun, nagsimula ang ilan na duraan siya, tinakpan ng kanyang mukha at siya'y pinagsusuntok at sinabi, hulaan mo! Hulaan mo! Kinuha siya ng mga bantay at siya'y pinagsasampal. This time, sa text natin, makikita na inunsulto at tinatanggihan yung pagiging hari ng Panginoong Yesus. Mark 15:17-20, parehas na pagsuntok, pagsampal, pagdura, pero sa pagiging hari niya. Sabi dito, sinuotan ng damit na kulay ube at koronang tinik, niluhuran at ininsulto habang sinasabi, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. At habang suot-suot yung korona, hinumpas sa ulo ng tungkod, dinuraan at hinubaran. Ganyan yung ginawa na insulto at pagtanggi sa pagiging hari ng Panginoong Yesus. Actually, even his priestly office ay tinanggihan din. He is the offering. He's offering himself. Siya yung alay at nag-aalay na pare. At tinanggihan siya ng crowd. They choose Barabbas instead of Christ. Sa kabila nito, si Jesus ay patuloy na nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Amidst insult and rejection, Christ continually submit sa kalooban ng Diyos. Ito yung dahilan kung bakit tahimik ang Panginoong Jesucristo dahil alam niya yung ginagawa ng Diyos. Alam niya yung plano at kalooban ng Diyos. Actually, Jesus can defend himself. Nakita natin yan, na-establish ni Mark yan sa mga dati nating pangangaral. Ilang beses siya inakusahan na para bang wala ng lusot. Pero pag nagsalita yung Panginoong Jesucristo, namamangha ang lahat, kayang-kaya niyang lusutan, maging ito, lalo na false accusation to. Kayang-kaya ng Panginoong Jesus. But this time, he's silent because he is not trying to escape, but he is willingly giving himself as a sacrifice and ransom to many. Tinutupad niya at hindi niya lang sinasabi yung Mark 10:45, ginagawa niya na yung Mark 10:45. Na ang paglilingkod niya ay ibibigay niya yung buhay niya para sa katubusan ng marami. Yung pananahimik niya ay fulfillment ng mga propesiya sa Old Testament. Specifically, yung isa dito, yung pananahimik, yung sa Isaiah. Na siya ay parang tupa na dinadala pero wala kang imik na maririnig sa kanya, sa katayan. Ang Kristong ito ay ang Kristong magtatagumpay. Bagamat napapaligiran ng iba't ibang kasamaan ng tao, ang Diyos ay hindi mapipigilan sa kanyang mga plano.
They are like those in Psalms 2 na nagtulong-tulong para pagkaisa ng hinirang ng Diyos, ngunit ang Diyos ay tinatawanan at kinukutya sila na lumalaban sa Kanya dahil walang magtatagumpay at makakapigil sa plano Niya. Miro mo sa pag-insulto ng Diyos, lumabas yung kaligtasan, lumabas yung biyaya ng pagtubos ng Diyos. Kahit magsama-sama pang maraming Barabas na nagre-representa sa lahat ng makasalanan sa tekstong binasa natin, from all the members of Sanhedrin, from Pilate, from the common crowds, and even the soldiers, they are like Barabas, a rebel and a murderer, a rebel of God and a murderer of the Son of God. Pinapakita lang nito na bawat tao, whether religious leader, whether political figure or common individual, lahat tayo ay guilty ng pagre-rebelde laban sa Diyos. Bawat kasalanan ay nagko-contribute sa execution ng Panginoong Hesukristo. Every one of us is as guilty as Barabas. Pero sa biyaya ng Panginoong Hesukristo, kinuha niya yung ating kalagayan upang siya yung mamatay nang sa ganon tayo ng mga makasalanan ay mapalaya. At ito yung mensahe ng biyaya sa atin. Si Barabas ay larawan mo at larawan ko, isang makasalanan na maaaring mapalaya dahil lamang sa kusang loob na pagsasakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Yung nasa copy nyo, it assumes na Christian kayo. Pero in a general approach, we can see na bilang mga makasalanan, tayong lahat ay tulad ni Barabas, na maaaring mapalaya lamang dahil sa kusang pagsasakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Hiwalay sa Panginoong Hesus ay kamatayan. Hiwalay kay Kristo, walang pag-asa sa walang hanggan ang sinuman. Pero kung ikaw ay magsisisi at sasampalataya, there will be salvation even for the hypocrites like the Sanhedrin. Merong kaligtasan maging sa mga hindi makatarungang humahatol na mga leader. That's why we pray for our government. Kung magsisisi at sasampalataya, maging yung mga tao na pabago-bago yung isip, na maging sila nagdududa na sa sarili nila, may point pa ba ng paglapit kay Kristo? Meron dahil sinabi ng Panginoong Hesukristo, may pag-asa at kapatawaran sa Kanya. Bawat makasalanan, maging pinakamalalang makasalanan, ay may kasiguraduhan na patatawarin at magkakaroon ng pagkasundo sa Diyos dahil sa Panginoong Jesus. The one that was rejected is the hope of sinner like us. Siya na tinanggi ay mananatiling dahilan kung bakit tayo tatanggapin ng Diyos. Kaya ang hamon sa bawat isang makasalanan, magsisikat sumampalataya sa Panginoong Yesus, choose Christ and repent of your Barabas. Repent of your Barabas. Pumapatay si Barabas. Pumapatay ang kasalanan at nakakatakot ang kasalanan. More than a week ago, actually exactly a week ago, Sunday, pag uwi namin after church, habang nagpapahinga, binigyan ng candy si Jaden at naipasok ni Jaden sa ilong niya yung candy. Takot na takot ako during that time at siguro sa sobrang takot ko, maging yung mga bata ay nag-iiyakan na. Umiiyak si Jaden, umaaray si Jaden, nasasaktan siya at nahihirapan siya dahil doon sa pumasok na candy. At kung hindi yun maaalis, maaari niya yung ikamatay. Kung hindi yun matatanggal, mamamatay yung anak ko. Pero salamat sa Diyos, during that time, yung asawa ko naisip na sungkitin ng paperclip at nakuha yung candy sa ilong ni Jaden at laking ginhawa. Naligtas yung anak ko at hindi na mamamatay yung anak ko. But then I realized na yung candy na yun ay parang kasalanan na kung hindi matatanggal sa tao ay tiyak na ikamamatay ng tao. Kailangan matanggal ng kasalanan. And Christ is the only paperclip that can remove our dangerous sin in us. Hindi ka ba natatakot na mamatay yung mahal mo sa buhay? Bakit natin sila hahayaan na magpatuloy sa kasalanan? Call them. If you believe that Christ is their only hope,
Remind them of Christ. Talk about Christ. Gumawa ka ng paraan para mapag-usapan si Kristo. Huwag mong hayaan na mamatay sila. Nagbabother tayo pag nagkakasakit yung mga mahal natin sa buhay. We start praying for those people na hindi natin pinapanalangin kapag nakikita natin na ang buhay nila ay alanganin. Noon pa, alanganin na yung buhay nila. Habang nananatili sila na wala kay Kristo, mamamatay sila. Mabagabag ka na mapapahamak yung mga tao sa paligid mo dahil nananatili silang tinatanggihan si Kristo at nananatiling pinipili yung kasalanan. As Christian, our only comfort is tanggapin nila ang Panginoong Yesus. Nung natanggal yung candy, laking ginhawa ko, naligtas yung anak ko. Alam mo, mas masaya at mas comforting na malaman mo naligtas yung pamilya mo dahil kay Kristo. Hindi na siya mamamatay sa walang hanggan dahil sa Panginoong Jesucristo. Nawa kapag nabasa mo yung mga naging sakripisyo ng Panginoong Jesucristo, huwag ka lang umiyak o mabagabag dahil sa kasamaan ng tao. Sapagkat marami nang umiyak at binuhos yung lahat ng emosyon habang binabasa nila yung paghihirap ng Panginoong Yesus. Ngunit marami sa kanila umiyak pero hindi nagsisi. Umiyak pero nagpatuloy at hindi nagtapos kay Kristo. Umaasa ako na sana hindi ikaw ito. Kaya yung hamon sa iyo, pag nilayan mong mabuti kung ano yung malalim na sakripisyo ng Panginoong Jesucristo at hayaan mo na ito yung maging motibasyon mo na mamuhay para kay Kristo at mamuhay na ipinapakita si Kristo. Mamuhay ka na tulad ni Kristo. Kung ikaw ay nagbenepisyo sa Ebanghelyo, we should live our lives with gratitude, faith and commitment to serve God and others. Ng lahat ng meron tayo. Di ba kung ikaw ay masasagasaan at may nagligtas sa'yo, kung nauunawaan mo yung sakripisyo nung nagligtas sa'yo, magpapasalamat ka. Pero kung hindi mo nauunawaan, you will never give thanks. Kung wala ka lang pakialam, you will never give thanks. Sabi nga ni John Calvin, men will never worship God with a sincere heart. Hindi sila tatayo na may takot at pagsunod na may zealousness until they properly understand how much they are indebted to His mercy. Ikaw ba ay nagpapasalamat sa Panginoong Yesus? O tulad ka ba ng mga tumalikod na disipulo? O tulad ka ba ng crowd? Kailan ka huling nagpahubog sa Panginoon Diyos? Sinanay mo ba yung sarili mo na magpadisipulo sa kaparaanan ng Panginoong Jesucristo? If you are beneficiary of the gospel, anong ginagawa mo para sa Kanya na namatay sa'yo? Is your commitment true to Christ? Totoo ba yung commitment mo sa Panginoong Jesus? Katulad kung paanong kapag kinumit natin yung sarili natin sa kasal, no? When we commit ourselves to someone in marriage, tapos umuwi ka, hindi ka umuwi ng bahay dahil lang sinasabi mo, umuulan eh. Is that commitment? When you are at home, at hindi ka nakikipag-engage sa mga conversation sa family mo, dahil ang dahilan mo, pagod ka or wala ka sa mood, is that commitment? When you see issues and do nothing about it, is that commitment? We cannot avoid getting our hands dirty when we say we are committed. Gagawa tayo. Actually, we don't just give our hands, we should give our lives. Ang panawagan sa atin ay hindi lang gumawa, kundi ibigay yung buhay natin. When was the last time you gave your life for someone else? Handa nating ibigay yan para sa mga mahal natin. Paano sa mga hindi natin kasundo? Si Kristo, kung tutularan mo si Kristo, binigay niya yung buhay niya sa mga kaaway niya, sa hindi niya mga kasundo. Binigay niya para magkaroon ng pagkakasundo. Tayo ayaw natin ibigay yung buhay natin kasi gusto lang natin. Huwag mong sanayin yung sarili mo sa paraan ng mundo habang binabaliwala at pinapabayaan yung mga kaparaan ng maglalapit sa iyo kay Kristo. Sabi doon sa nabasa ko, tinatanong, no? Is your first action in the morning something that brings you closer to your goal? Yung una bang ginagawa mo sa umaga
ay something that brings you closer sa hinahangad mo. Hinahangad mo ba ang Panginoong Jesucristo? Then start with Christ. Each and every day, always choose Christ. Actually, pag napansin natin, araw-araw, may mga sablay tayo that we choose Barabbas instead. Kapag Lord's Day, kaya nga Lord's Day, hindi self-day, make sure to give it not to yourself, but to the Lord. Sanayin mo yung sarili mo sa kaparaanan na maglalapit sa'yo kay Kristo. Huwag kang magtaka na nalalayo ka kay Kristo kung sinasanay mo yung sarili mo na hindi pinagninilayan at hindi sinusunod si Kristo. Ito yung paulit-ulit na mensahe dahil ito yung paulit-ulit na pangangailangan natin. Ito yung paulit-ulit na biyaya na kailangan ng bawat isa sa atin. Hayaan yung magtapos ako doon sa questions, no? Ano kayong nangyari kay Barabbas pagkatapos na siya ay palayain? Anong nangyari kay Barabbas pagkatapos siyang palayain? Well, the Bible is silent at wala rin tayong makikitang sagot sa mga history books. At least let me know kung meron kayong makita. Pero wala akong nakita. Hindi natin alam kung nagpatuloy si Barabbas sa buhay niya bilang rebelde at pumapatay ng tao o kung naging disipulo siya ng Panginoong Jesucristo. But let's just leave it like that, no? The question is for you. Kung ikaw si Barabbas, susuko ka ba sa Diyos? O mananatili kang rebelde sa Diyos? Naway hindi mo tanggihan ang mapagbiyayang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Gusto kong tandaan ninyo na ang pinagsisikapan ay hindi yung pagiging makasalanan, kundi yung pinagkaloob sa atin na kaligtasan. Iligtas nawa tayo ng Diyos sa kasamaan ng kasalanan at panatilihin tayong tapat sa Kanyang mabuting kalooban, and may it lead us adoring Christ more and more. Kailangan ko kayo, nawa makatulong din ako para mas kamanghaan mo yung Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat na mula sa kasamaan namin, lumabas yung mapagbiyayang gawa ninyo. Tunay kang kahanga-hanga, tunay na napakadakila. Salamat, merong biyaya na higit sa aming mga pagkakasala. Dalangin ko, Panginoon, na tulungan niyo kami, O Diyos, na huwag bitawan ng Panginoong Jesucristo. Mas mainam na huwag kaming manatiling kriminal. Mas mainam, O Diyos, na kami maging mga tapat na anak mo na handang magsakripisyo ng buong buhay namin para sa Kristong Hari namin. Dalangin ko, O Diyos, na tulungan mo kami, basagin mo kami, huwag mo kaming hayaan sa mga pagpapabaya. Tulungan mo kami, O Diyos, na huwag manahimik sa Kristong sinasamba namin. Help us to be an agent of the gospel. Dalangin namin, Panginoon, na gamitin mo buong buhay namin para ang mabuting balita ay maparating mo sa mundong kinalalagyan namin, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy kaming matakot sa pagkakasala, pero huwag kaming matapos lang sa pagtakot dahil meron kaming totoong pag-asa sa Panginoong Jesucristo. Help us, Lord, to adore Christ more. Ito yung dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.